namang umamin siya. Siyempre, well understood na tumanaw siya ng utang na loob kay Digongyo. Yun, paano yan? Martires, wala man lang ditong nagtatanggol sa'yo na naniniwala sa'yo, ha? Kasi ang title ng topic ko, naniniwala ba kayo kay Martires? Never daw siyang inorderan ni Duterte. Nako. Paano yan? Wala man lang naniniwala sa'yo, Martires. Sabi ni Sakura, obvious naman po, attorney. Ha? Ito kasi ang comment sa'yo, Martires, ni Percival Lasara. Sa dami ng kasalanan ni Duterte at ng kanyang mga anak, totoo nga talaga na hindi siya gumalaw, naging pipi at bingi bulag siya. Yun ang problema, no? Yun ang problema, Martires. Ang daming mga anomalyang kinasasangkutan si Duterte, sila Bongo, mga anak ni Duterte, mga kasabwat ni Duterte. Pero hindi mo naman, wala man lang nakakasuhan sa ano mo o nakulong. Kung mayroon ka mang kinasuhan, pakitang tao lang. Tsaka ang problema sa iyo, Martires, ang trabaho ng ombudsman, habulin ang mga kurap. Correct. Ang trabaho ng ombudsman, alam mo naman yan, kasi naging associate justice ka na, naging sandigan bayan ka pa. Ano bang trabaho ng ombudsman? Yan ang naghahabol sa mga kurap. Yan ang naghahabol sa mga tiwali. Kaya talagang naman talaga siya? Bias siya. Anong pagiging bias ng ombudsman? Talagang kontra siya sa korupsyon. Kaya pagdating talaga sa katiwalian, hindi niya yan palalampasin. Kaya lang, anong ginawa mo, Martires? Pag upo mo, yung SALIN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ang sabi mo, may memorandum kang nilabas. Ang sino mang humihingi ng SALIN ng isang opisyal, halimbawa Midyaman, gusto niyang alamin ang SALIN ni Duterte, o kaya ni Sara Duterte, o kaya ni Pulong Duterte, sa freedom of information, dapat sana may karapatan ang mamamayan. Sino man yan, Midyaman yan, o kung sino man na interesado, pwede niya dapat ma-access ang SALIN ng sino mang opisyal ng gobyerno. Anong ginawa mo, Martires? Naglabas ka ng memo na hindi pwedeng ibigay ang SALIN ng isang opisyal ng pamahalaan kapag nire-request ng isang entity o ng isang tao kapag hindi nag-approve ang nasabing opisyal ng pamahalaan. Imagine mo yan. Ay, may pinapaboran. Diba nakakabon yung mga kababayan? May pinapaboran, attorney. Pagka ganon, siguro may pinapaboran, attorney. Ikaw naman, Siyempre, matik na yan. Kaya nga, di ba? Ang unang nilabas niyang memo ay sinabi niya na kapag magre-request ka ng SALIN ng isang opisyal, dapat yung opisyal na yan ay pumayag, may pagsang-ayon, may consent. Papayag ba ang isang opisyal na hingin mo ang SALIN niya? Attorney, wait lang may babasahin lang ako dito galing kay Bernardo. Ayun, matandang sinungaling yan si Martires. Dapat kasuhan niya ng Martires, unahin ang kanyang SALIN para mabawi lahat ng kinurakot niya. Nako po, yan ang sinasabi natin, attorney. Mukhang yung SALIN na yan ay talagang maraming mauungkat dyan pag si Remulla na ang maging ombudsman. Nako, yan ang sinasabi natin na kinakatakutan talaga ng lahat, mga kababayan ko. Dahil nga po, mga kababayan, pagdating po dyan sa ombudsman, pag si Remulla ang maupo dyan, panigurado na alam naman natin, mga kababayan, yan talaga, nagtatrabaho talaga ng maayos yan. At kitang-kita po natin na talagang may dignidad sa kanyang tungkulin, mga kababayan ko. Kaya sa mga kababayan po natin, baka naman palike pa po ng ating live. Ayan, ilike pa natin, mga kababayan, para mas marami po ang makapanood ng ating live. Alright, so tuloy natin, attorney, attorney, pasok. SALIN niya, alam ng opisyal na yan na pwedeng kakasuhan siya o kaya gagamitin yan laban sa kanya. Natural, ang SALIN, kapag sinabi mo yung requirement na yan na kailangan ang consent ng isang opisyal, ay wala na yan.